Magandang araw mga kaibigan. Narito na nga ang ating pinakaabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Dahil nga sa pamamaril sa nag-iisang testigo na si Dakanay, napagtanto ni Lynette na hindi dapat sila matakot kay Moira dahil siya nga ay nakakulong habang sila naman ay nakalaya. Di naman pala alam ni Lynette na mayroon palang plano itong si Giselle para lamang turuan itong bruha. Kaya naman sabi niya kay Aling Susan kung okay na ba ang pinapahanda niyang sorpresa para kay Moira. Ay agad naman itong sinagot ni Aling Susan na ready na nga daw ang kanyang mga epektos. Sa kabilang banda naman, ito na pala si Justin ay namataan itong si Zoe nang minsan kinakausap itong si Dakanay upang magkaroon nga siya ng matibay na ebidensya at ito ay pinasilip nila kay Annalyn at gumawa lang siya ng kwento kaya kinuha niya ang CCTV footage ng pag-uusap ng dalawa. At nang inapproach nga itong si Annalyn ay tinanong pa nga kung may boyfriend daw ba si Zoe dahil kamakailan ay nakita niya nga itong may kausap na lalaki. Pinakita nga ang CCTV footage at nawinda nga ang doktora dahil ang parihong lalaking kausap ni Zoe ay siya nga itong testigo nila ni Robert na si Dakanay. Kaya napagtanto ng doktora na magkakilala nga itong dalawa. Mapapaisip naman sila kung bakit nga magkakilala yung dalawa, hindi kaya may connection daw ba ang mga ito. Ano kaya ang magiging dahilan nila para mas paintingin nila ang ebidensya pati na nga rin si Zoe ay maimbestigahan na rin. Samantala, nang malaman naman nito ni Carlos ay biglang tinawagan si Moira at binalaan ito na pag may nangyari sa kanyang asawa ay hindi siya magdadalawang isip na papatayin itong si Moira. Ngunit kumpiyansa pa rin itong si Moira sa sinabi kay Carlos na sana ay nabaril na rin si Lynette upang ito ay matuluyan na. Dito nga ay mas uminit ang ulo ni Carlos at diretsahang nagbanta kay Moira na sa oras na madamay ito ulit ang kanyang asawa ay hindi daw siya magdadalawang isip na siya mismo ang talaga magtutumba sa kanya. Samantala, narinig naman ni Lynette na kausap ni Zoe ang kanyang ina na si Moira at narinig niya na may inuutos na patayin. Kaya naman ito ay nagalit itong si Lynette kay Zoe at pinapilit na pinapaamin itong si Zoe kung sino ang kausap niya. At ito naman si Zoe ay inamin niya naman na si mami niya nga na nag-utos na ito papatayin si Dakanay, itong kanyang witness. At nagmamakaawa itong si Zoe na wag na daw siyang isumbong sa kanyang ama. Kaya yan ang ating aabangan maya-maya lamang. Marami pong salamat. Bye-bye!